Tayo po ay magpapasimula na ng ating gawain, Bible Study. Opening prayer. Opening prayer. Bakit na? Kaya, Para matuto ka. okay. O sige, ako na muna. Kaya tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po at muli ay tinipon mo kami para kami po ay makapag-aral ng iyong mga salita. At dinadalangin ko nga po, Lord, nawa ay buksan po ninyo ang aming mga puso nang upang sa ganon ay maipamuhay po namin sa pang-araw-araw ang aming matututunan sa akong ito. Huwag dalangin ay binibigay ko po ang kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. So, pakibasa, sino yung binigyan kong Bible? Basa lang. Nasaan na yung Bible? Ay, naku. Basa magbasa ng Tagalog. Roma 10 no? Sino ang makakabasa? Kasi ako, hindi ko na mabasa to. Yung mga Ha? sa Alex Mabit. Hindi ko na mabasa. Roma. Meron kong basa, Sheka, di ba? Babasa lang. Order Sheka po. Roma, hanapin mo. Roma 10:17. 10:17. 10:17 po. Tungkol kay Kristo. Pakiulit. Kaya't ang pananampalataya ay bunga sa pakikinig at pakikinig naman ay bunga ng pangaral tungkol kay Kristo. Amen. Okay. So, maliwanag na ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. Tama ba? Tulad ngayon, kayo ay nakikinig. Di ba? Ibig sabihin, yung pananampalataya natin at kung wala daw nangangaral, walang pananampalataya. Tulad ngayon, nandito ako, nangangaral ako ng salita ng Diyos. Kaya, ikaw, tanungin kita, may pananampalataya ka na ba sa Diyos? Kay Jesus? Mayroon na. Kailan? Kailan ka naniwala kay Jesus? Anong edad? Ilang taon ka na? Ilang taon ka? Last year. Basta nananampalataya ka na. So, ang ibig sabihin, kaya ka nananampalataya dahil may nagturo sa'yo. Yes, may nagturo. Tulad ko ngayon, nagtuturo ako. Si Kuya Alex, kailan ka nananampalataya? Bata pa. Bata pa. Good. Pero, nabautismuhan ka lang Last year. last year, 2 years ago. 2 years ago. 2 years ago, nabautismuhan ka na. So, kasi yung pananampalataya kasi ay bunga ng pakikinig. Kapatid, anong pangalan mo? Hindi ko po. Oo. Nananampalataya ka na ba kay Jesus? Na siya ay totoong Diyos na nagkatawang tao. Tama. So, nakalimutan ko ang pangalan mo. Sige po. Ah, Say ka na po. Sige po. sige. Nananampalataya ka na. Opo. Kailan pa? Dati pa po. Dati pa po. Bago pa lang. Ah, mga ilang taong ka na nang manampalataya ka? 11 po. 11. Ngayon, ilang taong ka na? 13 po. Wow, ang laki naman, 13. Parang si Gab, yung apo ko. Sino mas matangkad sa inyo yun? Siya po. Yung apo ko, mas matangkad pa sa'yo. 5'9" yata yun. Sabi niya taon. Oo, ha? Ilang taon na? 13. Kasi edad niya. Ilang 5, 13. 5'5 lang. Si Ate Mel, di ko natatanungin dahil matagal na nananampalataya yan. So, ang ibig sabihin, hindi na po tayo
hahatulan. Hindi ko na ipapabasa sa inyo, memoryado ko naman. John 3:18 ang sinasabi, ang mga sumasampalataya kay Hesukristo ay wala ng hatol. Subalit, ang hindi nananampalataya kay Jesus, nahatulan na. Hindi lang may hatol na, kundi nahatulan na. No? So, wala na tayong dapat ipangamba. No? Dahil tayo nga ay nananampalataya. Mababasa rin sa Romans chapter 8 verse 1 ang sinasabi doon, ang mga nakipag-isa kay Hesukristo ay wala ng hatol. Sino sa inyo rito ang nakipag-isa na kay Hesukristo? Pakitaas ang kamay. 1, 2, 3. Nakipag-isa. Nakipag-isa na? Nakipag-isa. So, wala nang problema. Kasi, ang sabi nga sa 2 Corinthians 5:17, ang sabi doon, ang mga nakipag-isa kay Hesukristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati, siya'y bago na. Sa papaanong paraan? Cross-examine. Papaanong paraan mo nakipag-isa kay Hesukristo? Pananampalataya. Dahil nanampalataya ka sa Kanya. Very good. Yung naniwala ka na sa Kanya, nanampalataya ka na sa Kanya, nakipag-isa ka na. So, dahil nakipag-isa na kayong lahat, may kasalanan pa ba kayo? Wala na. Ano ba yung sabi mo? Wala na. Tama. Dahil tayo ay nakipag-isa na kay Hesukristo, tayo ay malaya na. Isa ng bagong nilalang. Alam nyo ba yung bagong nilalang? Nanganak ka, di ba? Yung bagong silang, bagong nilalang yun. No? Ang tanong ko doon, may kasalanan ba? Yung bagong nilalang? Sa'yo mayroon, ikaw wala. Sabi mo wala. Wala. Kasi bagong nilalang. Ang sagot nyo, parehong tama. Si Ate Mel, ang sagot niya, may kasalanan na. Bakit nasabi ni Mel na may kasalanan na? Yung minana natin kay Adan at Eva. Yung kasalanan ng magkasala si Adan at Eva, ang lahat ay nagkasala. At dahil sa kasalanan, naghari ang kamatayan. Nakuha natin. Dahil sa kasalanan, naghari ang kamatayan. Yung sagot nyo namang dalawa na hindi nagkakasala, yung literal. Dahil bagong panganak, paano magkakasala? Hindi naman nagsisinungaling. Wala pang ang isip eh, di ba? Kaya, wala. Tama yung sagot nyo na walang kasalanan. Di ba? Magsinungaling ka lang, kasalanan. Nangupit ka lang ng baon nyo, kasalanan. Sa school, di ba? Pagkatapos, nakipag-away ka, kasalanan. Yun ang tinatawag na personal sin. Malaki ka na. Pero yung bagong silang, bagong nilalang, wala pang kasalanan. Okay. Gagawin ko ring literal para maunawaan ninyong lahat. Dahil nakipag-isa na tayo, di ba? Ibig sabihin, nung
Katulad niya, kung matanda na siya na nakipag-isa kay Jesus, no? Wala na yung lahat ng kasalanan nila. Kayo, pati kayo kasama. Kung nakipag-isa na kayo, wala na kayo kasalanan. Bakit? Inihalin tulad kayo sa bagong Silang. nilalang, bagong silang. Kaya tayong malalaki na dahil nakipag-isa tayo kay Jesus. Lahat ng kasalanan mo, kasalanan nyo, bayad na, binayaran ni Jesus. Kaya tayo ngayon, dahil nakipag-isa, bagong nilalang, wala na ang dati, ikaw ngayon ay bago na. Ano yung wala na ang dati? Ang ibig sabihin nung wala na ang dati, kung halimbawa masama ka, marunong kang magnakaw, marunong kang magkupit, marunong kang magsinungaling. Dahil tinanggap mo nakipag-isa ka kay Jesus, no? Lahat ng kasalanan mo, wala na. Alam nyo ba ang kabayaran ng kasalanan? Mababasa sa Roma 6:23. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Subalit ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan. So, bakit ko to binanggit? Kasi yung kasalanan mo na hindi pa kayo nakipag-isa, yung kasalanan mo, dapat ipako kayo sa krus. Dapat ipako tayo. Dahil halimbawa, ako rin, hindi pa ako nakipag-isa. Lahat tayo hindi pa. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Tayo ang dapat ipako para mabayaran yung kasalanan natin. Pero, napakabuti ng Diyos Ama. Tinandog niya si Jesus para si Jesus ang aako ng kamatayan. Dahil naniwala ka sa Kanya, nanampalataya tayo kay Jesus, tayo ang dapat ipako sa krus. Si Jesus na ang umampin. Kaya, nang mamatay si Jesus, ang dami niyang kasalanang dala. Sa totoo lang, si Jesus walang kasalanan. Kaya lang, nang akuin niya yung kasalanan natin, halos lahat ng nananampalataya kay Jesus, inako niya. Kaya lang, estimate ko dito, obserbasyon ko sa Pilipinas, mga 20% lang na tao. Ilan ba tayo? 120 million. Maaaring 20 million lang ang tumanggap kay Jesus. Marami pang tao na hindi tinatanggap si Jesus. Samantalang, ang liwaliwanag naman yung sinabi sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin sapagkat binigay niya, hinandog niya si Jesus upang sino mang sumampalataya sa Kanya ay huwag mapahamak bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ganun nga. Hinandog, di ba si Jesus ang ipinako? Nang ipako siya, kasalanan niya, kasalanan mo, kasalanan nating lahat, kasamang ipinako sa krus. So tayo ngayon sinless, wala na po tayong Kasalanan. wala na tayong kasalanan dahil ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Si Jesus ang namatay. Thank God, magpasalamat tayo kay Jesus. Inako niya yung kasalanan natin. Okay, so, baka naman sabihin nyo, dahil inako na, hindi na tayo magkakasala. Cross-examine. Ano sa palagay mo, nakakasala ka pa ngayon o hindi na? Magsinungaling lang, kasalanan. Ha? Hindi ka na nagkakasala, sa madaling salita. Nagkakasala pa rin. Okay, sige Kuya Alex, nagkakasala, totoo yan. Ako man, pastor na eh. Pastor na ako, nagkakasala rin ako. So, aminado tayo. Kaya lang,
mapalad tayo. Basahin, sayang nga lang na hindi kayo nagbabasa. Basahin natin sa unang Timothy chapter 2 verse 5 and 6. O, at least may mauunawaan naman siguro kayo. Saka ito, naka-video tayo. I-reviewin nyo lang. Basahin nyo sa Bible. O, unang Timothy chapter 2 verse 5 and 6. Ang sabi doon, mayroong iisang Diyos at isang tagapamagitan, mediator, walang iba si Jesus. Nang ibig sabihin, bakit siya ang tagapamagitan? Kasi yung nagagawa mong kasalanan na inamin natin lahat, pati yung kasalanan kong nagagawa, mediator si Jesus. Sasabihin ni Jesus sa Ama, oh, may kasalanan pa tong grupong ito, lahat yan nagkakamali, umamin nga. Sasabihin ni Jesus sa Ama, yung kasalanan mo, bayad na. Siya ang nagbayad. Ransom, mababasa natin sa unang Timothy chapter 2 verse 6. Yun ang nakasulat doon. No? Ransom, tinubos. Kaya ngayon nagpapatuloy tayong magkakasala, nagpapatuloy din si Jesus na tinutubos tayo. Nakuha nyo ba yun? Ang ibig kong sabihin. Halimbawa, binawian na ako ng buhay, sa akin na lang. Dadalhin na ako sa Ama. Kasi, di ba, ang ating title, si Jesus ang daan. No? Si Jesus ang daan, katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ni Jesus. So, halimbawa, namatay na ako, dadalhin na ako ni Jesus sa Ama. Sasabihin ng Ama, God the Father, oh, ba't kasama mo si Pastor Edgar na nasa likod mo? Makasalanan yan. Ba't kasama mo? Ang sasabihin ni Jesus, yung kasalanan po ni Pastor Edgar, bayad na. Ako ang nagbayad. Dapat mamatay si Pastor Edgar sa krus, siya ang namatay. Nakukuha ba natin? Ganun kasimple. Pero, wag naman tayong mag-abuso sa kasalanan. Baka naman sabihin mo, pwede na pala. Kasi, binabayaran eh. May tagatubos. Tandaan po natin, kung nagbabasa lang talaga kayo, makikita nyo. 1 John chapter 3 verse 10, ang sinasabi, ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng Diablo. Hindi siya anak ng Diyos. Kung uugaliin mo na gumawa ng kasalanan, ang sabi, kampo ng Diablo. Tandaan ninyo, basahin nyo yan sa Bible, 1 John chapter 3 verse 10. At ang tao, dalawang klase. May anak ng Diablo, may anak ng Diyos. Lahat tayong nanampalataya kay Jesus. Tayo ang tinatawag na anak ng Diyos. Si Cain na pumatay kay Abel, dalawa pa lang magkapatid yan, anak ni Adan at Eva. Si Cain, ang sabi sa 1 John chapter 3 verse 12, si Cain ay anak ng Diablo. Si Abel ay anak ng Diyos kasi nanampalataya sa Kanya. O bakit ganito ang aking tinapik? Kasi hindi bali itong dalawa, may edad na. Kayong tatlo, bata pa. Maaring bata pa rin kayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Nakailang attend ka na sa Bible study? Hindi ko Attend? matandaan. Marami na. Hindi niya na matandaan kung ilan. Marami na, ibig sabihin. Ikaw naman, ilang? Marami na rin. Sa Bible study, katulad dito, ilang ulit ka nang nakapakinig? Ilang ulit ka nang umaten? Marami. Ha? Hindi ko na po alam. O at least mayroon. Naka-attend ka. O, yun. Yun ang maganda. Kasi, dahil mga bata pa kayo, ang ginawa kong topic, ito yung topic na salvation.
na anytime na bawian tayo ng buhay, sa langit ang tungo natin. Nakukuha ba natin? So, wag na tayong mag-alala. Dahil mapalad tayo, mayroon tayong mediator, taga-pamagitan. At may nagbabayad ng ating mga kasalanan. So, ang tao, dalawang klase. Dalawang klase. Pag nanampalataya ka kay Jesus, makikita sa iyo ang bunga ng Espiritu. Tinatawag na fruit of the Spirit. Mababasa rin po yan sa Galatia chapter 5 verse 9, 22 and 23. Galatia chapter 5 verse 22 and 23. Ano ba yung bunga ng Espiritu? Siyam yan. Kahit isa, magbanggit kayo. Ano ang alam nyo ng bunga ng Espiritu? Fruit of the Spirit. Dapat alam nyo. Una, pag-ibig. Ang ibig sabihin ng pag-ibig, mahal mo ang Diyos, mahal mo ang kapwa, mahal mo ang sarili mo. Iyon ang pag-ibig. Mahalin daw natin ang Diyos, mahalin natin ang kapwa, mahalin natin ang ating sarili. Pangalawa, mayroong kang kagalakan. Joy. Sino sa inyo rito ang mainitin ang ulo? Mainitin ang ulo. So, hindi daw dapat tayong mainitin ang ulo. Kasi ang pangalawang dapat makita sa atin yung kagalakan. Yung masayahin. No? Kaya maganda nga yung mga joker, yung mga palabero. Masayahin yun. Di ba? Kahit mainit ang ulo mo, napapatawa ka, hindi na iinit ang ulo mo. Di ba? Okay. Pangatlo, ang bunga ng Espiritu, kapayapaan. Mayroon kang peace of mind. Mayroon po tayong peace of mind. Pang-apat, mayroon tayong kabutihan, kabaitan, kahinahunan, katapatan. At pang-siyam ay pagpipigil sa sarili. Yun ang Kristiyano. May fruit of the Spirit. Yung pangalawa, yung unbelievers. Tayo believers, di ba? Believers tayo, yun ang dapat nakikita sa atin. Mapagmahal tayo. Masayahin tayo. Mayroon tayong peace of mind. Hindi tayo namumroblema na, ay bukas ano kaya ang kakainin namin? Diba? Ganon karamihan. Hindi ka na matatakot. At ang unbelievers, tayo believers ha, pag sinabing believers, mananampalataya. Mga sumampalataya na yung tanong ko kanina sa umpisa. Sumampalataya na kayo kay Jesus. At yung hindi naniniwala kay Jesus, ang tawag, ano ang tawag? Unbelievers. Unbelievers. Ibig sabihin, hindi mananampalataya. Mayroon ding bunga. O, sino ang nakakaalam sa inyo ano ang bunga ng mga unbelievers? Pangangalunya. Halimbawa ako, nambababae ako. Ang tawag doon, pangangalunya. No? Ikaw, bata ka pa, wala ka pa dyan. Pangangalunya, mamamatay tao, mga pagkampi-kampi, pagkabahabahagi, no? Pagtatalo-talo, walang taros na pagsaya, paglalasing, at iba pa. So, kung hindi ka nananampalataya kay Jesus, ang makikita sa iyo, yung mga binanggit ko. Dati ako ganon. Nangangalunya ako dati. Babaero ako dati. Nung hindi pa ako Kristiyano. Hindi pa ako pastor. Marunong akong magnakaw. Sa trabaho ko, ninanakawan ko para maipakain ko sa pamilya ko. No? So, lahat, basag ulero pa ako.
Ibig ko sabihin, lahat ng bisyo, vice, at saka sa kuwanon, sa school, di ba uso ngayon ang bully? Isa ako na sa nambubuli noong panahon. Ako ang nagbubugbog, ginugulpi ko yung mga extortionist ako eh. Alam niyo ba kung ano yung extortionist? Nangingikil. Gusto naming uminom, hihingi kami sa mga estudyante, papiso-piso, para noon, mura lang ang alak. Ang Ginebra San Miguel, mura lang. So, dati ako ay hindi anak ng Diyos. Unbelievers. Hindi ako naniniwala kay Jesus. Wala akong Diyos. Kaya, nakikita rin sa gawa. Ang bunga, sinabi ko, pangangalunya, pagpatay, paglalasing, pagtatalo-talo, pagkakampi-kampi, pagkabahagi. So, ang ibig sabihin niyan, kung tayo ganun, no? Kung tayo ganun, nangangalunya, paglalasing, walang taros na pagsasaya, pag namatay ka, saan ang tungo? Sa buhay. Yun ang sinasabi. Dalawa lang. Ang pupunta sa impyerno, unbelievers. Mababasa po yan sa Revelation chapter 21 verse 8. Ganon din mga pangangalo niya, pagpatay, mga sinungaling. Papatayin sila sa dagat-dagatang apoy na naglalagablab na mayroong pang asupre. Mayroong pang asupre, napakainit. Yang asupre, sa bulkan may asupre po yan. So, kung unbelievers ka, doon ang tungo mo. Kaya mapalad tayo ngayon na bagamat mga bata pa kayo. Imagine, 13 years old, ilang taon? 12 po. 13 din? 12. 12. Batang bata. 11? Ilang taon? 11. Oh, 11, 12, 13. No? Mga bata pa kayo. Thank God. Unang-una, kaya ako naririto. Nagpapasalamat ako sa Diyos para maipahayag ko sa inyo, no? Kayong tatlo. Bagamat kailangan din tong may edad na. Kaya lang, kayong mga batang pa lang, dapat maliit pa lang, alam nyo na ang katotohanan. Sabi nga sa John chapter 8, verse 32, you will know the truth, and the truth will set you free. Malalaman daw natin ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Sino ba ang truth? Sino ba ang totoo? Katotohanan. Hindi nyo alam. Diba? Kasasabi ko lang kanina. John 14:6, I am the way, the truth, and life. No one comes to the Father except through Jesus. So, yun ang napakahalaga. Kaya, si Jesus talaga ay totoo Diyos, truth. Yan. The way, the truth, and life. Siya ang buhay na walang hanggan. Kaya mapalad kayong tatlo na batang-bata pa, 11, 12, 13, nalalaman nyo na ang katotohanan. No? Nalalaman nyo na. Huwag na kayong mag-alala. Ngayon, nabanggit ko nga kanina, kung nagkakasala tayo, wag lang magpatuloy. Natural talaga ang tao habang may buhay. Sabi nga ni Pablo, ako, ang templong ito ay makasalanan. Ang katawan natin. Ang kinakanta nga ni Pablo noon. Alam niyo, sabi niya, gusto kong bumait, hindi ko magawa, bagkus ang mga ayaw ko ang siya kong nagagawa. Yan ang sabi ni Pablo. Apostol yan. Gusto niyang magpakabuti, hindi niya magawa. Bagkus ang mga ayaw niya ang yan nagagawa niya. Kaya lang, sabi ni Pablo, hindi na ako yun. Ang kasalanang nananaan sa kanya ang may gawa. Okay, so ipinakikita ko lang, magpasalamat tayo na mayroon tayong 3 kabataan. Magyaya pa kayo. Magyaya pa kayo kung sino yung mga kaibigan nyo nandyan. Dahil napakahalaga na matuto kayo habang bata pa lang. No? Ako po, nakakapakinig ng Bible study, grade 5, 11 din. Dapat, oo. Hanggang lumaki ako yung pag na
Di ba? Ako nga, balak ko sa mga school magturo na. Di ba, marami sa Facebook na sinasabi, payag ba kayo na magkaroon ng pag-aaral sa Bible sa loob ng school? Kahit kuwan lang, 30 minutes. Ilang oras kayo sa school? 4? 8? Oh. 8. Kahit tatlong 30 minutes lang mag-aral lang katulad nito. Kasi tingnan nyo, ang nangyayari ngayon sa mga kabataan, di ba? May ginaril, 3 ang patay. May sinaksak. Gentry pa dito sa atin, gentrias. Babae pa yata yung nanaksak. Sa Davao, ganun din. Ang Diablo kasi ngayon, ang inaatake yung mga bata. Yun ang inaatake para maging kampon ng Diablo. Totoo yan. Saka unang-una, itong mga pusher, no? Mga pusher, may mga dalang, droga or what? Ang target yung mga kabataan. Lalo na yung mga mayayaman. Yan ang target, yung may pera. Kasi yung poor naman, wala naman pera. Pwede maging pusher. Siya ang magbebenta. Mayroon siya kikitain. Pero yung ang target talaga, yung mayayaman. Kaya ako, payag ako doon sa nakikita ko lagi sa Facebook na dapat mayroong Bible study sa loob ng school, sa eskwelahan. Dahil kawawa ang mga bata ngayon. Imagine, mayroon ng bago lang. 8 years old, pinatay. Estudyante rin. Ay, hindi. Estudyante ba ang tawag yun? Yung sa elementary pala, 8 taon lang. Pinalo ng notebook. Namatay. Ng kaklase. Grabe na yan. Patapos 15 years old, yung nangyayari, mayroon 10 years old. So, thank God, nagpapasalamat ako na kayo ay mga bata pa naririto. Okay, magyaya pa kayo, kahit matanda, magyaya kayo. So may tanong kayo? Wala kayong tanong. Kasi dapat may tanong. Kung hindi nyo naintindihan, tanong nyo. Kung naintindihan nyo naman, wala nang tanong. Simpleng-simple lang naman sinabi ko. Diba? Sabi sa Roma, chapter 10, verse 17, sapagkat ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. Kaya dapat may nangangaral na katulad ko. Dahil pag walang mangangaral, walang believers, lahat sa impyerno tayo. Kaya magpasalamat tayo na mayroong nangangaral ng salita ng Diyos, mga pastor. At tandaan ninyo, ang pastor kami ay parang magulang. Parang ako ay tatay ninyo. Kaya dapat igalang. No? Hindi dapat binabastos. Dahil kung walang pastor, lahat tayo impyerno maliban sa Israelita. Kasi ang Israelita, chosen. They are chosen. Sila ay pinili para sa langit. Tayo, hindi tayo Israelita, Gentiles tayo, makasalanan, sa impyerno ang tungo natin. Mapalad tayo na nandyan si Jesus, nanalig tayo sa Kanya, nanampalataya tayo sa Kanya. Kaya naging Israelita tayo. Okay? Dahil ang kaligtasan ay sa Hudyo lang, sa Israelita. Sa Hebreo, sila lang. Sa kanila nagmula ang kaligtasan. Kaya tayo ngayon ay saved na, lahi na rin tayo ni Abraham. Okay, so tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat po sa hapon ito na ako ay binigyan mo ng pagkakataon na ipangaral ko ang salita ng Diyos, na ito po nga ay napakahalaga, na ang pananampalataya pala ng bawat tao ay bunga ng pakikinig. Kaya nagpupuri ako, nagpapasalamat sa mga manggagawa mo sa iyong ubasan, na alam ko ang lahat ng manggagawa mo ay tinatawag mong pastol. Kaya hinihingi ko rin po, Lord, na itong mga kapatiran na ito na nakikinig sa hapong ito, nawa ay maipamuhay po nila sa pang-araw-araw
ang kanilang natutunan. Lalo na po yung binanggit ko na kung ikaw ay totoong Kristiyano, ang dapat makita sa iyo ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, kahinahunan, kabutihan, kabaitan, at higit sa lahat, pagpipigil sa sarili. Dahil nalaman din nila ngayon na may bunga rin naman yung unbelievers, yung hindi nananampalataya kay Jesus. Kaya, thank God. Maraming salamat po. At dinadalangin ko nga po na sa aming pag-iwa-hiwalay ay bigyan po ninyo ng pag-iingat ang bawat isa sa amin at anuman po ang needs, pangangailangan nila. Kayo po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nananalig po ako na kayo ang Jehovah Rapha, ang dakilang manggagamot. Naririto nga po si Ate Mel, nakikita ko na mayroon pang kaunting karamdaman, kaya lang malaki na po ang pagbabago. Na talagang naniniwala ako, nananalig ako na siya ay pagagalingin. Ito po aking dalangin, ay binibigay ko po ang kapurihan sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen at amen. Okay? Magandang hapon sa ating lahat.